What's up mga karabas? Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa bagong yugto ng pag-aalaga natin ng ibon dito sa ating backyard aviary, na kung saan ay para mag-provide ng foster care sa mga species po na na-apprehend nila or na-surrender sa kanila or na-rescue. Ayan. So na hindi po kaya nung facility. So dito po muna natin ilalagak 'yon at alagaan po natin So ayun po, ngayon papakilala ko po sa inyo yung isang species natin na dumating kahapon, which is yung grass owl, Philippine grass owl or Eastern grass owl. Tinatawag din po siyang Australian grass owl. So ayun, tara silipin po natin mga karabas. Habang pinapakain po natin, gusto ko pong i-introduce siya sa inyo para mas matutunan natin, para mas makilala natin kung ano ba itong Philippine grass owl na to. So tara mga karabas. So nandun yung niya, kung saan siya temporary nakalagay. Yun So pansamantala mga karabas, dito muna natin siya nilagay kasi wala pa tayong mas malaking aviary para sa kanya. Pero gagawin ko pong lahat para ma-providean siya ng mas maayos at mas substantial na aviary, mas malawak ba, para mas ma-feel niya yung mundo sa wild ba, parang nasa wild pa rin siya. So ito po siya. Ayan nanghihingi na po ng pagkain. Tingnan nyo mga karabas, nanghihingi na siya. Gagamit tayo nito kasi baka matuka tayo or madakma niya tayo. So sobrang tatalim po ng kuko niyan kasi itong owl po na to ay considered as rin siya, birds of prey. Pakainin muna natin bago natin pagkwentuhan tong si... By the way, papakilala ko po, ang pangalan na to ay si Grassy. Siya po si Grassy. Wait lang. Easy, easy. Ayun, wait lang. Easy. Wait lang. Yun Cute!
Padali. Takaw ah. Okay, no more. No more. Busog siya eh. Pakilala pa natin ng unti mga kaharabas, ano. Itong grass owl po ay usually po yan nakatira sa mga madamong area, kaya po grass owl ang tawag sa kanila. Or sa mga tubuhan, sa mga swampy area, sa mga gilid, sa mga sapa, sa mga gilid ng ilog. Diyan po yan sila usual na inirahan mga karabas. At minsan nga, naalala ko minsan umakit kami ng bundok, kasama ko sila Kuya Tutong dati. Nakakita po ako nito ng natrap siya sa damo, sa bagin. Kasi po doon usually sila naghahante. So natrap siya. So ayun, nirelease po natin. Buti na lang, siguro mga ilang hours pa lang siyang natrap doon. Pero kung tumagal pa ng konti, medyo tagilid po. Kung mapapansin nyo po, yung kanyang mukha ay hugis puso. Ayan, heart shape. So yun pala mga karabas. Nakakatulong po pala yan sa kanilang pandinig. So nasagap nila yung sound papunta sa kanilang, papunta sa kanilang tenga. Itong mga grass owl po, usually nag-hunt sila or active sila during yung buwangang liwayway at saka yung dapit hapon. Sila po kasi ay mga crepuscular animal or yung active po sila during twilight, di ba? At saka ang main diet po nila ay mga rodents o mga daga. Kaya po sobrang napaka-importante po nila sa sa ating ecosystem, dahil sa kanilang role na ganun. Regulate po nila yung bilang o yung population ng mga daga, which is alam naman natin na somehow nagiging peste po yun sa mga bukirin. Kami po, magsasaka yung tatay ko. Grabe, na experience namin yan. Sobrang sama ng loob namin, sobrang sama ng loob ni Tatang sa mga daga. Kasi nga, inubos po yung palayan eh. Grabe, inubos po. Sa gabi, usually sila umatake, pinuputol nila yung ng palay, pinuputol nila yung mga tangkay ng palay. So, mangyayari, wala na, babagsak na. So, hindi na magbubunga, di ba? So, recently lang, yung kaibigan ko na magsasaka, grabe yung ginawa sa kanyang palayan ng mga daga, So, yun yung example ng epekto kapag naubos po itong grass owl. So, nababawasan yung mga species na nagre-regulate sa kanilang population. Nababawasan yung prey ng mga daga, Kaya yan po yung isa sa kalagahan itong species na to. So, ito pala, balikan ko lang mga karabas, si Gracie pala. Gracie yung pangalan niya, Si Gracie pala, ang istorya po nito ay siya po ay inalagaan. Inalagaan po siya nung maliit pa lang siya. Baby pa lang po siya, chick pa lang siya, inalagaan na po siya. Then, syempre, hinanfeed, nasanay sa tao, and then, naging unwanted pet. So, sinurrender po siya. Sinurrender siya sa barangay, then turn over naman sa, sa DNR. So, kaya po siya nandito ngayon. So, later on po, gagawin natin yung best natin.
with the help of Doc Miko, yung ating wildlife vet dito sa atin, sa area natin, tuturuan po natin siyang mag-hunt. Tuturuan po natin siyang step by step. Tuturuan po natin mag-hunt. Tuturuan po natin siya ng mga bagay na makakatulong sa kanya sa pag-survive sa wild. Kasi i-assess po siya ni Doc Miko after some time kung pwede na po siya i-release. Kasi po, grabe yung human imprint nitong grass owl na to. Itong quago na to. Grabe yung yung attachment niya sa tao. Kita nyo naman kanina, 'di ba? Paglapit ko pa lang, nanghihingi agad ng pagkain. So ganun siya, ganun yung ugali niya kasi sanay siya sa dating amo niya na binibigyan lang ng pagkain. Hindi siya natutong mag-hunt. So walang nagturo sa kanya. Since walang nagturo sa kanyang mag-hunt, yung magulang niya, 'di ba? Kasi nga chick pa lang kinuha na siya. So gagawin natin yung best natin para maturuan siya, which is yun na nga, kailangan natin siyang pakainin ng mga buhay na nandyan na yung sisiw o kaya daga. So kaya mga karabas, nagpaplano na po ako na mag-alaga dito ng daga. Yung yung labrat, yung puti. So syempre para makatipid-tipid na rin. Tsaka ang nakakalungkot lang mga karabas, itong grass owl, although hindi naman siya endangered talaga, pero considered siya ng IUCN na vulnerable na. Dahil mabilis yung pag-decline ng kanilang population. Dito sa Pilipinas, nasa 2,500 to 10,000 yung kanilang population. Pero sobrang declining. Due to yung pagkawala ng kanilang habitat. Kasi gawa yan ng mga ng land conversion, yung mga ginagawang subdivision ba, itong ating yung mga lupa, yung mga grassland, mga gubat-gubat, di ba, ginagawang subdivision. Nandiyan din yung syempre illegal poaching. So nandiyan din yung mining syempre, saka yung illegal logging. So kumbaga nakaka-apekto po sa kanilang habitat. So affected din yung kanilang population. So yun mga karabas, yun lang muna yung vlog natin for today. So isa-isa ko pong ipapakilala sa inyo yung mga new arrival po natin na species. Thank you so much mga karabas sa panonood. Until next episode po, ingat po tayong lahat. God bless.